Nagsimula ang kwento kay Naisu, anak ng isang mayamang pamilya na kilala bilang manggugulo at madalas makipag-away sa paaralan. Dahil dito ilang beses na din siyang na-kick out sa paaralan at ayaw din niyang mag-aral. Kaya palagi siyang nakakakuha ng pinakamababang grado sa paaralan. Si Isu ay masyadong mayabang at maraming kaaway. Isa na rito ay si Dehi, ang anak ng isang gangster na nagpapa-exercise ng husto sa kanyang mga tauhan kapag nagkamali sila. Isang gabi si Dehi, bumalik siya sa punong tanggapan ng kanyang gang, lahat ay binugbog. Ang ama ni Dehi at ang kanyang mga tauhan ay hinanap si Isu na bumugbog kay Dehi. Pumunta sila sa lugar ng karaoke kung saan tumatambay si Isu. Pinatay ng ama ni Dehi ang musika at sinabing gaganti siya kay Isu dahil sa pananakit kay Dehi. Mahinahon na sabi ni Isu na si Dehi ang naghamon sa kanya ng away. Nang subukan ni Isu na umalis, isa sa mga miyembro ng gang ay pinigilan siya. Ngunit madali silang natalo ni Isu, dahil dito nag-alok ang ama ni Desu ng trabahong malaki ang sweldo. Ngunit tumanggi si Isu at sinabing tatagal ang kanyang pera sa 7 rations. Sa ibang lugar, dalawang high school students na nagngangalang Batang at ang kaibigan niyang si Misol ay pumunta sa karaoke. Laking gulat nila nang makita ang ilang gangster na nakahandusay matapos bugbugin ni Isu. Si Batang ay isang matalino, mabait at magandang estudyante. Siya ang presidente ng student council sa kanyang paaralan. Kahit mahirap ang kanyang pamilya, si Batang ay nag-aaral sa Balhae High School. Isa sa mga pinakamahusay na paaralan sa Korea at palagi niyang nakukuha ang mga matataas na grado. Si Isu na anak ng may-ari ng Balhae High School ay inilipat sa paaralan. Nangyari ito matapos mamatay ang ama ni Isu sa isang aksidente. Nang mabalitaan ni Isu na namatay ang kanyang ama, hindi siya nagpakita ng labis na emosyon dahil walang pakialam sa kanya ang kanyang ama. Nagbigay din ng testamento ang ama ni Isu na nagsasabing mamanahin niya ang Balhae High School kung pumayag siyang pumasok at magtapos sa paaralan. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ay pumayag si Isu at pansamantala siyang president at director ng paaralan. Sa kanyang unang araw sa paaralan, inilagay siya sa isang klase kasama ang pinakamahuhusay na mag-aaral. Nais niyang mapabilib ang lahat kasama na si Batang sa pagsasabing mamumuno siya sa Balhae High School. Ikinagulat niya na pinuri ng kanyang mga kaklase ang kanyang katapangan. Pagkatapos sinabihan si Isu na umupo sa tabi ni Batang. Tinanong niya ito kung sino ang pinakasikat na estudyante sa paaralan. Noong mga oras na iyon ipinaliwanag ni Batang na walang sinuman sa paaralan ang nagmamalasakit sa kasikatan ng sinuman. Habang nag-uusap sila ay dumating ang isa pang estudyante na nagngangalang Hugyo at nag-alok ng tinapay kay Isu upang maging kaibigan siya. Ngunit walang pakundangan na tumanggi si Isu at itinapon ang tinapay. Nang makita ito, nagalit si Batang at hinamon siya sa isang tunggalian sa bubong ng paaralan. Tinanggap niya ang hamon, ngunit nang makarating siya sa bubong ay nalaman niyang hindi away ang tunggalian, kundi isang pagsusulit at si Hwang bilang judge. Noong mga oras na iyon si Isu na hindi kailanman nag-aral ay natalo kay Batang. Pagkatapos sinabi ni Hong kay Isu na bawal ang karahasan sa paaralan, sa halip ay maglalaban-laban ang mga mag-aaral sa mga pagsusulit para ipakita kung sino ang pinakamatalino. Nais ng ama ni Isu na ang paaralan ay maging ligtas na lugar para sa lahat. Subalit nais ni Isu na sirain ang magandang pangalan ng Balhae High School. Pagkaraang bumalik si Isu sa klase at pagkatapos ay aksidente niyang nabunggo si Yoon Bin, isang tahimik na estudyante. Kahit nakasalanan niya, hindi humingi ng tawad si Yoon Bin at mabilis na lumayo. Dahil nakaramdam siya ng hiya, hindi nagtagal dumating ulit si Hugyo at humiling na maging kaibigan siya. Sa wakas ay tinanggap siya ni Isu bilang kaibigan. Dahil akala niya ay makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Batang. Sa break time nagulat si Isu sa mamahaling menu sa school cafeteria na may lobster bilang main dish. Mukhang nagustuhan talaga ito ni Isu, sa kasamaang palad ay gusto pa ni Isu na palitan ang menu. Nagpalit siya ng boses at tinawagan ang principal na humihiling na baguhin ang menu ng pagkain. Dahil dito ang menu ng pagkain sa paaralan ay napalitan ng estilong militar na menu at may sundalo pa nga na pinagmamasdan ang mga estudyante habang kumakain. Maraming estudyante ang ayaw kumain kasama na si Sera, na galing sa mayamang pamilya. Gamit ang pera niya nag-invite siya ng chef para magluto ng lobster sa kanyang mga kaibigan. Kasabay nito si Yoon Bin na madalas na binubuli ay hinarap siya ni Sera. Tinuya niya si Yoon Bin dahil sa pagiging mahirap. Noon nakita ni Batang ito at binalaan niya si Sera na isusumbong siya sa komite ng pagdidisiplina ng paaralan.
Doon ay nanatiling kalmado si Batang na ikinainis ni Sera. Pakiramdam ni Yunbin ay napakawalang halaga siya dahil sa pambubuli kaya pumunta siya sa bubong ng paaralan upang tumalon. Nang malapit na siyang tumalon ay lumitaw si Jisoo at sinabi sa kanya na ito ay isang pagkakamali. Sinabi niya na maraming tao ang nagnanais na makapasok sa isang prestihiyosong paaralan. Kaya nagpas siya si Yunbin na wag nang tumalon. Ngunit aksidente siyang nahulog kay Jisoo. Nakita ito ni Batang at ni Sol na nandoon din sa bubong. Ang balita tungkol sa pag-save ni Jisoo kay Yunbin ay mabilis na kumalat sa paaralan. Pagdating sa klase, binati siya ng kanyang mga kaklase na parang bayani. Samantala gumana naman ang plano ni Jisoo na palitan ang cafeteria menu kaya lumipat na siya sa next plan niya. Kumuha siya ng strict ethics teacher, maraming estudyante ang na-stress. Pero si Batang gusto ang paraan ng teacher dahil tinuruan siya nitong huwag palaging susuko. Sa ibang pagkakataon ay nagkaroon ng plano si Jisoo na gambulin ang mga mag-aaral bago ang pagsusulit. Ginawa niyang nightclub ang silid-aklatan at nag-imbita pa ng isang DJ na nagpasaya sa maraming mga mag-aaral. Isang araw ay nakita ni Yunbin si Jisoo upang pasalamatan siya sa pagpigil sa kanya. At napagtanto ni Yunbin na isa pala talaga siyang mabuting tao na may malasakit sa iba. Hindi nagtagal nakita ni Hwang si Yunbin na umalis at nakipag-usap kay Jisoo. Tinukso niya ito tungkol sa magandang estudyante na tinulungan niya. Sinabihan niya si Jisoo na wag masyadong baguhin ang rules ng paaralan para maiwasan ang problema. Binalaan din niya si Jisoo na mag-ingat, dahil ang uncle niyang sina John nais na pumalit sa posisyon bilang president-director ng paaralan. Habang si Daehee na anak ng gangster ay nagyayabang sa kanyang mga kaibigan na natalo niya si Jisoo. Sabi ng isa niyang kaibigan nakita niya si Jisoo na nakasuot ng school uniform. Na ikinagulat ni Daehee, dahil akala niya ay na-expelled na si Jisoo. Habang nag-uusap sila nakita nila si Jisoo na naglalakad mag-isa. Maya-maya lang ay hinarap ni Daehee at ng kanyang mga kaibigan si Jisoo at gustong makipaggrupo sa kanya. Ngunit dumating si Batang at ang kanyang mga kaibigan upang tulungan siya. Kahit na sinabi ni Jisoo kay Batang na huwag makialam sa kanya. Hindi siya nakinig at nakipaglaban sa mga kaibigan ni Daehee. Na ikinagulat ng lahat dahil si Batang ay marunong sa martial arts at madali silang natalo. Kinabukasan sa paaralan ay binigyan ni Yunbin si Sol ng pagkain at niyaya itong magtanghalian kasama niya bilang pasasalamat sa tulong niya. Sa teacher's room, lahat ng teacher ay nag-uusap tungkol kay Jisoo. Wala daw siyang masyadong alam sa mga subject at baka bumagsak sa exams. Dahil kalimitan lahat ng estudyante sa paaralan ay napakatanilo. Iniisip nila na nakapasok si Jisoo sa paaralan dahil sa bagong president-director pero hindi pa nila nakita. Sa lunch break nagpunta si Jisoo sa cafeteria para mananghalian kasama si Yunbin. Tahimik ang cafeteria dahil sa bago niyang panuntunan, kaya karamihan sa mga estudyante ay piniling kumain ng tanghalian sa labas. Pagkatapos ng klase ay nakipagpulong si Jisoo sa abogadong si Hwang upang magreklamo tungkol sa sistema ng pagtatapos sa Balhae High School na iba sa ibang mga paaralan. Sa ibang mga paaralan na maaaring makapagtapos ang mga mag-aaral kung sila ay mahusay sa attendance. Ngunit sa Balhae High School ang mga mag-aaral ay kailangang pumasa sa mga pagsusulit upang makapagtapos. Napagtanto ni Jisoo kung bakit ipinaubaya sa kanya ng kanyang ama ang paaralan para makapagsimula siyang mag-aral. Subalit si Jisoo na hindi interesadong mag-aral ay nagpasya na huminto sa pag-aaral. Pagkatapos nakita ni Batang si Jisoo na malungkot na naglalakad sa isang bookstore. Nilapitan niya ito para bigyan siya ng payong dahil uulan. Tila walang pakialam si Jisoo at lumayo na hinahabol siya ni Batang. Kinabukasan sa paaralan nagsimulang mapansin ni Jisoo si Batang na nag-aaral sa tabi niya. Naalala niya kung gaano siya kasaya nang sa labas siya ng paaralan tulad noong gabi. Nang nagsimula ang klase, pinaalalahanan ni Miss Beck ang lahat ng mga mag-aaral tungkol sa paparating na mga pagsusulit sa midterm at hinihikayat mag-focus sila sa pag-aaral. Bilang top student si Batang ay abala sa paggawa ng mga practice questions na naging dahilan kung bakit naging curious si Jisoo tungkol sa kanyang mga pangarap. At kung bakit siya determinado na makakuha ng unang pwesto. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Batang na gusto niyang maging isang doktor na may mataas na sweldo upang matulungan niya ang kanyang pamilya. Habang nag-uusap sila, si Batang at Rowan ay tinawag sa opisina ng punong guro. Noong mga oras na iyon ang ina ni Sera na si Hyobin ay nagprotesta laban sa bagong patakaran sa Balhae High School. Hindi niya nagustuhan ang mga pagbabago sa menu ng tanghalian sa bagong guro ng etika.
at nagsasabi na hindi nila naabot ang mga pamantayan ng isang elite na paaralan. Nagreklamo din siya na ang mga mag-aaral mula sa mahihirap na pinagmulan ay nakakasama sa imahe ng paaralan at ang mas mayayamang mga mag-aaral ay dapat makakuha ng higit pang mga pribilehiyo. Nang marinig ito ni Batang mapagpakumbaba ay humingi siya ng tawad habang si Rowan ay hindi sumang-ayon kay Hyunbin. Sinabi niya na ang mga mayayamang estudyante na tulad ni Sera ay nakakuha na ng espesyal na pagtrato na nagpapahintulot sa kanya na mangbuli ng iba. At magtago sa likod ng malakas na suporta sa batas. Pagkatapos ay pumasok sina John sa silid na nagpakilala bilang isang kandidato upang palitan ang Pangulong Direktor ng paaralan. Nang mga sandaling iyon ay nag-iisa si Jisoo sa isang sulok ng paaralan. Nang marinig niya ang pambubuli ni Sera at ng kanyang grupo kay Hyunbin. Nakita niyang inilabas ang lahat ng makeup ni Hyunbin at nire-record ito para i-upload sa social media. Hindi natahimik si Jisoo, pumunta siya kay Sera at sa mga kaibigan niya at nire-record ang masama nilang ugali. Maya-maya umalis na si Sera at ang grupo niya at tinulungan ni Jisoo si Hyunbin na ibalik ang makeup niya sa pouch niya. Pero bigla siyang niyakap ni Hyunbin at umiyak siya. Sinubukan siyang pagkalmayan at dinala siya sa isang cosmetic shop pagkatapos ng klase at binilhan siya ng bagong makeup. Si Batang at si Rowan na sabay na naglalakad pa uwi ay nakita silang dalawa sa shop. Pagkalipas ng ilang araw gumawa ng bagong panuntunan si Jisoo na palitan ang coding lessons sa gaming. Sumali siya sa klase dahil madalas siyang maglaro ng online games. Pero noong nakipaglaro siya laban kina Batang, Rowan at Misol na mga baguhan ay nakakuha siya ng pinakamababang score. Noong gabing iyon si Batang at ang iba ay dinala si Jisoo sa isang simpleng tteokbokki shop. Nagulat si Jisoo dahil akala niya ay pupunta sila sa isang magarbong restaurant. Nang nalaman niyang ang tindahan ay pag-aari ng nanay ni Batang. Si Jisoo ay hindi umimik at nag-order na nasa menu. Sabay inimbitahan ng principal ang ilang sikat na guro na maghapunan kasama sina Jun. Nais niya na makuha ang kanilang suporta para maging president director ng Balhae High School. Nangako siya na pagbubutihin niya ang imahe ng paaralan. Pagkatapos ng ilang guro ay umalis, sinubukan ni Jun na hikayatin si Mr. Yun at Miss Beck na malapit nang matapos ang kontrata para suportahan siya. Hindi pumayag si Miss Beck sa mga plano ni Jun kaya mas nakipag-usap pa siya si Mr. Yun na tila mas madaling kumbansihin. Sa ibang araw na nag-aalala si Wong tungkol kay Jisoo na naglalaro sa lahat ng oras. Inimbitahan ni Wong si Jisoo na kumuha ng private lesson sa isang lugar. Pagdating nila nagulat si Jisoo nang malaman na si Batang ang magiging tutor niya. Ipinaliwanag ni Wang na kilala niya si Batang at pamilya nito. Dahil nagboluntaryo siya bilang kanyang tutor. Pagkatapos umalis ni Wong si Batang ay nagsimulang magturo kay Jisoo ng ilang mga aralin mula sa paaralan. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga magagandang bagay na nagawa ni Jun para sa kanyang pamilya. Pero doon nagalit si Jisoo at sinabihan si Batang na huwag magtiwala sa mga taong mukhang mabait. Dahil baka nagpapanggap lang ito pero pinaalalahanan niya itong tingnan ang sarili bago husgahan ang iba. Kinabukasan ay kumalat ang chismis tungkol sa pagiging gwapo ng President Director ng Balhae High School dahil sa anonymous post ng isang estudyante. Nang makita ni Batang ang post na inakala niyang nin-upload ito ng President Director para makuha ang atensyon ng mga estudyante. Sa ibang araw bumalik si Jisoo sa pag-aaral kasama si Batang. Nang hindi nila alam napansin ni Rowan na papalapit na sila sa isa't isa. Kaya ay niyaya ni Rowan si Jisoo na maglaro ng basketball noong gabing iyon, at nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Batang. Sinabi ni Jisoo kay Rowan na huwag mag-alala dahil magkaibigan lang sila ni Batang. Sa ibang araw ay nakatingin sa social media si Jisoo at nagulat siya nang nahuli siya ni Hyunbin na nakatingin sa litrato ni Batang. Sinabi ni Hyunbin na hindi naman daw kakaiba na magustuhan niya si Batang na isang sikat. Pero pinaalalahanan niya si Jisoo na huwag masyadong lalapit kay Batang dahil nakatutok lang siya sa kanyang school achievements. Isang araw pagkatapos ni Batang na tumulong sa pag-aaral ni Jisoo, umunlad siya sa ilang mga asignatura at nalutas pa ang mga problema sa blackboard ng tama. Sa araw ng pagsusulit binigyan si Batang ng kanyang ina ng isang bote ng peppermint tea upang matulungan siyang maging maayos sa pagsusulit. Sa panahon ng pagsusulit ang lahat ng mga mag-aaral kabilang si Jisoo ay seryoso sa pagsusulit. Samantala nakipagpulong sina Jun sa principal para pag-usapan ang plano nilang pigilan si Jisoo sa pagiging official president director ng Balhae High School. Sa classroom bago magsimula ang next exam si Batang ay uminom ng peppermint tea na binigay ng kanyang ina. Pero habang gumagawa siya ng exam bigla siyang nawalan ng malay.
Natarante si Isu at mabilis na dinala sa hospital. Sabi ng doktor na siya ay napagod lang at kailangan magstay sa hospital para makapagpahinga at gumaling. Nang magising si Batang, nag-aalala siya na hindi siya makapag-eksamen. Sinubukan siya ng kanyang ina na pakalmahin. Sinabihan siyang huwag mag-alala, ngunit nakakaramdam pa rin ng lungkot si Batang dahil nag-aral siyang mabuti upang makuha ang pinakamahusay na mga marka. Nang ipahayag ang mga resulta ng pagsusulit, nakuha ni Sera ang top spot. At dahil sa hindi natapos ni Batang ang exam, nasa ibaba siya na rank. Sa party, sinabi ni Sera na hindi karapat-dapat na makuha ni Batang ang top rank dahil siya ay galing sa mahirap na pamilya. Si Batang naka-recover ay tumulong sa kanyang ina na maghatid ng order. Nang hindi inaasahan ang order ay para kay Sera, na gustong ipahiya si Batang. Nainis sa kanyang panlalait, sinubukang ibalik ni Batang ang perang ibinayad sa kanyang ina. Ngunit hindi niya nagawa. Dahil wala siyang sapat na pera, kaya tinukso ulit siya. Pabalik sa shop, nagsimulang mag-alala ang ina ni Batang, dahil hindi pa bumabalik siya kaya tinawag niya ito. Si Batang na nakaupo mag-isa ay nagsinungaling at sinabing kasama niya ang isang kaibigan. Noong mga oras na iyon ay nakita siya ni Isu at nilapitan siya. Nagtatanong kung bakit siya mag-isa. Umiyak si Batang at ikinwento kay Isu ang ginawa sa kanya ni Sera. Sinabi niya na kung galing siya sa mayamang pamilya baka hindi sila lalaitin ng mga tao. Habang kumakain ng tteokbokki, pinaalalahanan niya si Batang na ang buhay ay laging may dalawang panig. Kahit ipinanganak si Batang sa isang simpleng pamilya ay maswerte siya sa pagkakaroon ng ina na nagmamalasakit sa kanya. Hindi tulad ni Isu na matagal nang nawalan ng ina. Kinabukasan nakipagkita si Isu sa principal para humiling ng re-exam para kay Batang na na-hospital. Subalit tumanggi ang principal at sinabihan siyang huwag nang makialam. Pagkatapos ng meeting, naramdaman ni Isu na may mali, lalo na't binanggit ni Batang na may nakitang pampatulog ang hospital sa kanyang inumin. Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Wong na tingnan ang surveillance camera sa harap ng silid-aralan. Nakita nila si Yon na papaalis sa klase dala ang isang bote ng inumin na kamukhang kamukha kay Batang. Si Isu pagkatapos ay tinawagan si Yon sa bubong ng paaralan. Inihagis ni Isu ang bote ng inumin at sinabing alam niyang pinalitan ni Yon ang inumin ni Batang na may halong pampatulog. Sinabi rin niya na mayroon siyang video evidence mula sa surveillance camera. Nang marinig ito ay tila hindi na konsensya si Yon at sinubukang sakalin si Isu. Sa lalong madaling panahon, pareho silang pinatawag sa opisina ng punong guro dahil isang estudyante ang nagulat na nakita silang nag-aaway. Habang sina Jun na nakarinig tungkol sa insidente ay dumating at halos saktan si Isu nang hindi pinakinggan ang kanyang paliwanag. Si Isu na nakakaramdam ng pagkadismaya ay sinabi niyang pinagsisisihan niya na ipinanganak sa isang mayamang pamilya na may masamang personalidad. Si Yon ay sinisi si Isu sa pagtama sa kanya at nagpadugo ng ilong nito. Ang dalawang estudyante na nakakita ng insidente ay sumuporta sa kwento ni Yon. Doon sinubukan ni Isu na ipaliwanag na pinagtanggol lang niya ang sarili, dahil sinakal muna siya ni Yon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng principal at sina Jun. Sa klase ay pinagalitan si Batang ni Sera at inakusahan siya na humihingi ng re-exam sa principal kahit walang alam si Batang. Samantala si Hyobin ay nakipagkita kay na Jun na nagsasabing hindi dapat makakuha ng re-exam si Batang. Dahil si Sera dapat ang nangunguna sa paaralan. Sa nakaraang dinner ng mga guro, lihim na binigyan ni na Jun si Yon ng isang gawain para bumagsak si Batang sa kanyang pagsusulit. Naniniwala si na Jun na ang mga elite school tulad ng Balhae High School ay dapat pangunahan ng mayayamang estudyante. Para hikayatin si Yon, si na Jun ay nangako ng malaking gantimpala na tumukso kay Yon. Sa araw ng pagsusulit, si Yon ay palihim na nagpalit ng inumin ni Batang na may halong pampatulog na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pinakamataas na posisyon sa paaralan. Gayunpaman nalaman ni Isu ang kanyang mga aksyon na naging mas komplikado ang sitwasyon. Sa kasalukuyan sinubukan ni na Jun na lutesin ang problema sa pamamagitan ng pagpayag sa paaralan na muling kumuha ng mga pagsusulit para sa mga mag-aaral. Ngunit sa pakikipagpulong sa mga guro ay hiniling ni Jun sa kanila na tiyakin na ang pinakamataas na ranggo ng mga mag-aaral ay mula sa mga mayamang pamilya. Hindi ang mga tumatanggap ng tulong panlipunan. Hindi sumang-ayon si Miss Beck sa plano ni na Jun sa paniniwalang ilang mga mag-aaral ay karapat-dapat sa mga nangungunang ranggo kahit na hindi sila mayaman. Pagkatapos ng pagpupulong sinabihan ni na Jun si Yon na magtago sandali hanggang sa malutas ang mga problema. Tinanong ni Yon ang tungkol sa mga gantimpala at kompensasyon. Ngunit hindi siya binayaran ni na Jun dahil nabigo siya sa kanyang gawain.
Sa araw ng muling pagsusulit ay pumasok si Beck sa kanyang silid at biglang napahiyaw sa takot. Si Isu at Batang na nakarinig ay tumakbo papunta sa teacher's room at nadatnan si Yon na nagbigti. Dahil sa pangyayaring ito ay hindi na nakapag-retake ng exam ng matiwasay ang mga estudyante. Sa lalong madaling panahon matapos tanungin ni Isu ang pulis dahil nakipag-away siya kay Yon. Binanggit din ang pangalan ni Isu sa huling mensahe ni Yon. Pakiramdam ni Yon ay nasira ang career niya sa pagtuturo dahil may footage si Isu na nagpapalit siya ng inumin ni Batang na may halong pampatulog. Kakaiba ng ipinakita ang footage sa pulis ay lumabas ito ay inedit. Kumalat ang chismis sa mga estudyante tungkol sa pagbugbog ni Isu kay Yon. At pagpapatalsik sa dati niyang paaralan dahil sa pambubuli. Maraming estudyante ang nagsimulang tumingin sa kanya na may hinala at sisihin siya sa pagkamatay ni Yon. Nagalit si Isu at gustong harapin ang mga estudyanteng nag-uusap tungkol sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Batang, dahil naniniwala pa rin siyang inosente siya. Noong gabing iyon habang nagpapahinga si Isu, may mga taong pumasok sa kanyang bahay para kidnapin siya. Noong mga oras na iyon ay hindi na siya nakalaban at isinakay sa isang kotse na nakatikip ang ulo. Nagawang makatakas ni Isu, sa kasamaang palad ay nahulog siya at nawalan muli ng malay. Pagkagising ni Isu ay napadpad siya sa hospital kasama si Batang. Bago siya nawalan ng malay nagawa niyang makipag-ugnayan kay Batang para humingi ng tulong. Paglabas ng hospital ay gusto niyang manatili sa isang hotel. Ngunit iginiit ng ina ni Batang na manatili siya sa kanilang bahay hanggang sa maging ligtas siya. Si Wong ay sumang-ayon sa ideyang ito na itago si Isu sa mga kidnapper. Sa bahay ni Batang si Isu ay tinanggap ng ina ni Batang na nagluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Noong gabing iyon si Isu at Batang nasa magkahiwalay na silid na nag-uusap sa manipis na dingding. Nakaramdam ng pasasalamat si Isu na manatili sa kanyang bahay kung saan maranasan niya ang kapaligirang tahanan na matagal na niyang namimiss. Kinaumagahan pagkatapos mag-almusal si Isu at si Batang ay pumasok sa paaralan. Pagdating nila sa karamihan binaliwala ng mga estudyante si Isu maliban kay Rowan, Misol at Hugyo, na hindi naniniwala na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Yon. Naging mas kalmado ang pakiramdam ni Isu dahil alam niyang may mga kaibigan pa siyang nagmamalasakit sa kanya. Kalaunan ay nakakuha si Isu ng matataas na grado at masaya na hindi na siya kailangang dumalo ng remedial classes. Sa kabilang banda si Sera ay nakaramdam ng pagkadismaya at pumunta sa bubong ng paaralan upang manigarilyo. Ngunit si Rowan ay biglang lumapit sa kanya. Inamin ni Sera na nagsisisi siya na hindi niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at sa halip ay sa Balhae High School para maging malapit sa kanya. Sa karaoke nakita ni Isu si Dehi sa restroom at agad siyang tinanong tungkol sa mga tulisan na nagtangkang dukutin siya. Inamin ni Dehi na hindi siya nagutos ng pag-atake. Ngunit alam niyang nakipagkita ang kanyang ama kay Najun. Si Dehi ay naghinala na baka si Najun ginamit ang mga tauhan ng kanyang ama para saktan si Isu. Nang maglaon ng babalik na si Dehi sa karaoke room ay narinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya. Napagtanto niya na hindi sila tunay na kaibigan at ginamit lamang ang kanyang kayamanan para sa katuwaan. Samantala pagbalik ni Isu sa bahay ni Batang, nagulat siya sa birthday party na hinanda ni Batang at ng kanyang ina. Ito ang nagpasaya at nalulungkot si Isu dahil namatay ang ina niya sa isang aksidente noong kaarawan niya. Matapos dumalo sa isang event sa kanyang paaralan, si Isu ay hindi nakatanggap ng mga sorpresa sa kaarawan mula sa kanyang mga magulang na laging abala. Kaya kadalasan ay nagdiriwang lamang siya kasama si Wong. Sa ibang araw gustong kontrolin ni Najun ang Balhae High School at nakumbinsi ang mga guro na sumang-ayon na tanggalin ang kasalukuyang pansamantalang Pangulong Direktor. Pagkatapos ng maraming panghihikayat, nagtagumpay si Najun. Nang ma-post ang anunsyo tungkol sa dismissal si Sera ay masaya. Dahil nakuha ni Najun ang posisyon at masama ang pakiramdam ng iba tungkol dito. Dahil naisip nila ang pansamantalang direktor ay gagawa ng magandang panuntunan sa paaralan kahit na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kilala. Kasabay nito, isang estudyante na naka-uniform ng Balhae High School na sumakay ng motor ay nasa bakuran ng paaralan. Nakakagulat na si Dehi ang bagong transfer student. Nang magpakilala si Dehi sa klase ay mayabang na sinabi niya na siya ang mamumuno. Sa oras ng break, alam ni Isu na nagbayad si Dehi para makalipat sa Balhae High School. Kaya naman tinanong siya ni Isu kung bakit siya lumipat, at sinabi niya na ang kanyang lumang paaralan ay hindi na masaya. Kinabukasan sa paaralan sinubukan ni Isu na ibigay ang lipstick kay Batang bilang regalo.
Ngunit binigyan na siya ni Rowan ng parehong regalo sa kanya. Kaya naman ibinigay lang ni Jisoo ang lipstick kay Haegyu para ibigay niya kay Misol. Sa locker room napasigaw si Yunbin nang makakita siya ng ulo ng mannequin na may graffiti at ang name tag ng kanyang ama. Lumabas na inilagay ito ni Sera upang takutin si Yunbin na itigil ang kanyang paggawa ng content. Na nagsasabing hindi ito nararapat mula noong ang kanyang ama ay nagtrabaho sa kumpanya ng pamilya ni Sera. Si Yunbin ay sobrang takot na pumayag siyang gawin ang lahat ng gusto ni Sera. Mamaya tinawag si Batang at Rowan sa opisina ng prinsipal, kung saan natagpuan nila si Yunbin na nakayuko. Inakusahan ng prinsipal si Batang ng pananakot at pamba-blackmail kay Yunbin. Itinanggi ni Batang ang mga akusasyon, ngunit nanatiling nakayuko si Yunbin na tila kinukumpirma ang lahat ng galit at hindi pagkakaunawaan. Kaya nagpa siya si Batang na umalis ng paaralan. Sinubukan siyang pigilan ni Rowan na alam niyang inosente siya. Gayunpaman sinabi niya na walang maniniwala sa kanya dahil anak lang siya ng isang simpleng may-ari ng tteokbokki shop. Sa di kalayuan umiiyak si Yunbin habang pinapanood si Batang na umalis dahil ayaw niyang mangyari ito. Si Yunbin ay pinilit ni Sera na magsinungaling tungkol kay Batang. Matapos parusahan ng paaralan dahil sa pang-aapi kay Yunbin na sumire sa kanyang reputasyon bilang isang honor student. Nagkulong si Batang sa kanyang silid, tumanggi siyang kumain o makipag-usap sa kahit sino. Kaya nag-aalala ang kanyang ina na akala ng kanyang ina na malas si Batang dahil sila ay mahirap lang. Sa oras na iyon si Jisoo ay nag-aalala din tungkol kay Batang, na alam na kung ang problema ay hindi naayos ang kanyang pangarap na pumasok sa isang nangungunang universidad at maging isang doktor ay matatapos. Nangako si Jisoo sa ina ni Batang na tutulungan niya si Batang makabalik sa paaralan. Nakipagkita siya kay Yunbin na sinisi sa pagkalat ng tsismis tungkol kay Batang. Inamin ni Yunbin na hindi niya sinimulan ang tsismis dahil lahat ng ito ay plano ni Sera. Sa gabi si Sera at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa karaoke. Sa hindi inaasahan nandoon din si Daehee at sinubukan na kausapin ito. Samantala sina John ay inimbitan ang principal at Beck sa isang dinner para pag-usapan ang kanilang tagumpay. Sa hapunan ay hindi sang-ayon si Beck sa plano ni John, lalo pat ang ibig sabihin nito ay isakripisyo si Batang sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanya sa listahan ng mga nangungunang mag-aaral. Kinabukasan ay nakipagkita si Jisoo kay John upang ibigay ang isang petisyon mula sa mga mag-aaral na nagtatanggol kay Batang. Gayunpaman ay tumanggi si John na baguhin ang kanyang desisyon na parusahan siya. Si Jisoo pagkatapos ay binigyan siya ng isang flash drive na naglalaman ng isang recording ni Sera na siya ang nasa likod ng mga tsismis tungkol kay Batang. Lumalabas na lihim na tinanong ni Jisoo si Daehee na kumuha ng impormasyon mula kay Sera tungkol sa pambubuli. Sinabi ni Sera na gagawin niya ang lahat para maalis si Batang sa Balhae High School. Pagkaraang pumunta si Jisoo sa principal at ipinakita sa kanya ang recording na nagbabantang maglathala ng artikulo sa pahayagan tungkol sa katiwalian ng mga matataas na opisyal ng paaralan kung hindi babawiin ang parusa kay Batang. Natuklasan din ni Jisoo na si Yon ay talagang pinatay ng mga tauhan ng ama ni Daehee sa utos ni Jun. Ang principal ay kasangkot sa planong ito sa pamamagitan ng paghiling kay Yon na magkita sa paaralan upang pag-usapan ang kanyang panloloko. Pagdating ni Yon ay inatake siya ng gangsters at pinatay tapos binitay sa teacher room para magmukhang nagpapakamatay siya. Dahil sa mga ebidensya na ito, hiniling ni Jisoo na i-revoke ang parusa kay Batang. Pagkatapos nito nagpasalamat si Jisoo kay Daehee sa kanyang ginawa. Sa nakaraan si Jisoo at Daehee ay nasa isang baseball team at naglaro sa maraming laban. Isang araw ay nasugatan si Daehee at sinubukan ni Jisoo na tumulong. Sa kasamaang palad ay naisip niya na tumutulong si Jisoo dahil sa awa. Kaya dumistansya siya at nagsimulang makihalubilo sa mga manggugulo. Sa kasalukuyan si Jisoo ay pumunta sa shop ni Batang at laking gulat niya nang makita ito ginugulo sila ng mga tulisan. Dahil inutusan sila ng bagong may-ari ng gusali na di umano ay si Jisoo. Doon ay tinanggihan ito ni Jisoo, ngunit nagalit na si Batang at sinisi siya sa kasawian ng kanyang ina. Kinabukasan nalaman ni Yunbin na bumalik na si Batang sa school at agad na pumunta para humingi ng tawad sa kanya. Si Yunbin ay aminado siya ay napilitang magsinungaling dahil natakot siya sa mga pananakot ni Sera. Pagkarinig niya na nakaramdam na naman ng dismaya si Batang sa kanya. Nagsinungaling si Yunbin kay Batang na sinasabing may mayayamang magulang siya. Nang lumabas ang katotohanan tinanggap pa rin siya ni Batang bilang kaibigan. Subalit ayaw ni Yunbin na makita siya bilang mababang uri kaya piniling layuan siya.
Nang maglaon ang policy sa Balhae High School ay bumalik na sa dati. Nalaman din nila na si Isu ang temporary president director, sa isang pulong para tanggalin ang pansamantalang pangulong direktor. Si Isu ay tinanggihan ang appointment ni na Jun bilang bagong pangulong direktor. Bago ang pagboto si Isu ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala na si na Jun ay kumbensihin ang mga direktor na huwag siyang iboto na nagsasabing siya ay masyadong bata. At naglalayong sirain ang paaralan. Si Hwang ay nakitang nagbago si Isu at binigyan siya ng brown envelope na may message mula sa kanyang ama at recording ng kanyang ina na nagluluto para sa birthday ni Isu. Habang si Baek naman ay nakonsensya dahil tinulungan niya si na Jun sa pamamagitan ng pagtahimik sa pagkamatay ni Yeon kapalit ng isang permanenteng posisyon sa pagtuturo. Nagpa siya si Baek na tumstigo sa harap ng lahat ng mga direktor ng paaralan tungkol sa mga krimen ni na Jun na umaasang hindi siya mahalal bilang pangulong direktor. Ngunit doon sinubukan ni na Jun na kumbensihin ang mga direktor na ang paaralan ay dapat na patakbuhin ng mga may karanasang tao. Gayunpaman si Isu ay nakipagtalo na dapat tiyakin ng pangulong direktor ang pantay na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral na mayaman at mahihirap. Sa kabila nito na tumanggi si na Jun na tanggapin si Isu bilang pangulong direktor. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hwang ang ebidensya na si na Jun ay sangkot sa planong pagpatay sa mga magulang ni Isu sa isang aksidente sa sasakyan. Isiniwalat din niya na nilustay ni na Jun ang pondo ng foundation at gumawa ng iba pang mga krimen. Dahil dito nagpa siya si Hwang na tanggalin si na Jun sa mga kaso na murder at paglustay. Nang marinig ito si na Jun ay galit sa desisyong ito at sa wakas ay inaresto siya ng mga awtoridad. Pagkatapos ng pangyayari si Isu ay bumalik sa paaralan para makita ang kanyang mga kaibigan kasama na si Batang. Ngayon hindi na niya kailangan pang itago na siya na ang bagong president director. Nagbiro si Batang na mawawalan ng posisyon si Isu kapag hindi siya nakapasa sa exams. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.